Isinulong ni Pangulong Duterte ang Government Peace Panel bago ito tumulak patungong the Netherlands para sa muling pag-usad ng peace talks ng gobyerno at CPP-NPA-NDF. Nagpahayag naman ng CPP-NPA-NDF ng planong magdeklara muli ng unilateral ceasefire bago matapos ang buwan. Pero ang gobyerno mas gusto raw ang isang bilateral ceasefire. May report si Joseph Morong. Sa linggo, balik negosasyon ng gobyerno at Communist Party of the Philippines o CPP, kasama ang armada nitong sangay na New People's Army at politikal na koalisyon ng National Democratic Front o NDF. Ito'y matapos ang 2 buwang pagkakaunsyami ng usapang pangkapayapaan dahil sa hindi pagkakasundo sa usapin ng pagpapalaya ng mga bilanggong politikal at umano'y mga paglabag sa tigil putukan. Bago tumulak bukas patungong the Netherlands, ang Government Peace Panel pinulong muna sila ni Pangulong Duterte sa Davao City. We discussed the issue of the bilateral ceasefire and the agenda items that will be discussed. So the President had very specific instructions, of course, which I am not at liberty to share right now. Noong Sabado, nagpahayag ang CPP ng intensyon magdeklara ng unilateral ceasefire sa katapusan ng buwan bilang suporta sa muling pagkulong ng peace talks. Pero si Pangulong Duterte may agam-agam tungkol dito. Kasi pagka ganon, hindi naman sila sumusunod, magkakaroon lang ng an aberration in the system of talking. Nagalit ako because they decided to lift the ceasefire. Unilateral yun. Kaya ngayon, mas gusto na raw ng gobyerno na bilateral ceasefire sa halip na unilateral. Sa unilateral kasi masyado yung tentative eh. Walang guidelines at then kanya-kanya lang declaration. But in the bilateral ceasefire, then you have to agree on certain guidelines. You will have to install who will be the ceasefire monitors. Pero kung plano magdeklara ng ceasefire ng liderato ng CPP, tila iba naman ang sinasabi ng mga nagpakilalang miyembro ng NPA na nagprotesta sa EDSA Aurora sa Quezon City kanina. Panawagan nila ituloy ang digmaang bayan na anilay solusyon sa mga kinakaharap na problema ng bansa. Pero ayon kay Atty. Edre Olalla, abogado ng NDF, hindi raw niya alam ang rally. Positibo raw silang matutuloy ang peace talks kung saan muli raw tatalakayin ang usapin ng pagpapalaya sa mga bilanggong politikal. Sa ngayon, patuloy pa rin ang bakbakan ng militar at NPA. Sa Davao City, patay ang isang rebelde noong Sabado. Aabot naman sa 3,000 tao ang lumikas sa barangay Suwawan dahil sa engkwentro. Kanina lamang sila nakabalik sa kanilang mga bahay. Patuloy ang pagtugis ng militar sa mga rebelde. Samantala, ayon kay Dores, ay hihilingin daw ng gobyerno sa korte na palayain ng isang NDF consultant na kakailanganin daw sa peace talks. Magtatagal ang ika-4 na round ng peace talks mula April 2 hanggang April 6 sa isang lungsod sa labas ng Amsterdam para mas malapit kay CPP Founding Chairman Jose Maria Sison na nagkasakit kamakailan. Joseph Morong, GMA News.